matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chelsea ng Taguig City. At katulad ng mga letter senders mo ay may gusto rin po akong ibahagi sa inyo na isang kwentong totoong nangyari sa akin at masasabi kong nagpabago ng aking buhay. Papadudot, actually ay matagal na itong i-share ko sa inyo. Pero syempre hindi ko makakalimutan kaya gusto kong mag-share para kahit papaano ay may paglalabasan ako ng mga experience ko sa life. Hindi rin kasi ako ang tipo ng tao na friendly, na kwento ng kwento pero dahil binabagabag na naman ako, kaya ikakwento ko na. Samantala, noong una pa lang, kahit bata pa ako ay hindi talaga ako naniniwala sa mga multo at paranormal beings. Pero kapag nanonood ako ng mga horror movies, lalo na kung ang halimaw ay yung tinatawag na Slenderman o yung sinasabi nilang matangkad na maitim na tao ay hindi ko maiwasang kilabutan. Dahil kapag tuwing nakikita ko ito ay hindi ko mawari ang itsura. Lagi ko itong nakikita sa mga social medias at nababasa sa mga posts ng mga taong nagkiklaim na naka-encounter ng tinatawag na Slenderman. Pero kahit na ganoon ay never ko itong pinaniwalaan. Dahil para sa akin ay isa lamang itong gawa-gawa ng mga bata lang naman ang tinatakot nito. Hanggang sa dumating ang panahon na may makakapagpabago ng aking paniniwala. Isang araw ay naisipan ng parents ko na umuwi kami sa Pampanga dahil nga sa mga inaasikaso nilang lupa sa probinsya at importante na makapunta sila doon. Naisip ko na lang din na sumama dahil sinabi naman nila na kailangan ko ring sumama para makabisita ako sa bahay namin na matagal na ding hindi napupuntahan. Dahil sa Taguig na ako lumaki at natapos ko ang high school ko doon. Although kapag bakasyon sa eskwela ay doon kami tumitira sa Pampanga para makapag-release ng stress. At eto na nga Papadudot, nang makauwi na kami ng probinsya at nakita ko naman ang vacation house namin, ay natuwa ako at nakaramdam ng excitement. At sa pagdating namin, malinis na ang buong bahay. Dahil pinalinis yon ni Mama sa mga kamag-anak naming nandito rin sa Pampanga. Nagustuhan ko talaga ang pagka-old style ng bahay namin Papadudot. Bukod sa tahimik at simple lang ang vibe. Isa ito sa nagustuhan ko dahil mapayapa at malamig lalo na kapag gabi. Dahil nga hindi naman siya sementado kaya talagang malamig siya lalo na sa gabi. Papadudot, unang araw pa lamang ay mapayapa na ang gabi. Pero noong gabi ding yon ay umalis din sila dahil nga sa inaasikaso nila tungkol sa lupa. Dahil tingin ko ay hindi mapapa sa kanila yon kapag hindi nila ito agad maasikaso at kaya mag-isa lang din ako sa bahay.
Kaya nagbasa na lamang ako noon ng libro tapos ay nanood ng TV. Buti na lang at bumalik din ang mga magulang ko bago mag-alas 11 ng gabi. Lumipas ang mga araw, ay na nga madalas umalis sina mama at papa dahil sa lupang dapat asikasuhin. Habang ako naman ayon maayos naman. Dahil sa bahay lang ako at nagbabasa ng libro or minsan ay naglilinis na lamang dahil mahina naman din ang signal at nakakatamad. Lalo kung pipilitin ko pang mag-social media. Nag-review na lang din ako at study din para sa school staff ko. Hanggang sa dumating ang araw na medyo naboboard na ako dahil na nga sa bahay lang ako palagi at nauulit lang ata ang mga ginagawa ko. Kaya naisipan ko na lang na lumabas at libangin ang sarili ko. Take note, ang bahay namin ay napapalibutan ng mga halaman din at sa paglabas mo ng compound ay may mga talahib at daan din papunta sa mga bundok or basta parang gubat ang tawag doon malapit sa amin. Nakita ko na yon bago kami makapasok pa sa bahay namin. At tanda ko din kasi yon nung elementary pa ako na nagpupunta din ako kasi kabisado ko siya. Kasi doon kami naglalaro dati ng mga kaibigan ko. Bandang alas 7 ng gabi ako lumabas para mapakalma ang sarili ko at para na rin maglibang muna. Hindi naman ako natatakot kasi may memories pa ako sa lugar na ito. Pero paglabas ko ay nararamdaman ko kaagad ang malamig na hangin sa mukha ko pati sa katawan dahil na rin siguro sa maraming mga tanim at may mga puno din kaya dumadagdag sa lamig ng panahon. Tinitingnan ko ang mga halaman sa paligid, ang gaganda nila. Mas nakadagdag sa ganda ng buong atmosphere sa bahay. Hindi ako na-satisfy kaya lumabas pa ako ng compound at nagtingin-tingin ako sa paligid. At ayon, nagagaw pansin sa akin na ang daang ruta papunta sa may gubat. Hindi naman ito nakakatakot tingnan kung tutuusin. Dahil ang ganda nito tingnan na parang nangaakit. Kaya naisip ko na pumasok at mabilis lang din dahil aalis naman ako kaagad. At baka kasi dumating pa ang parents ko kaagad. Actually kasi mahilig din ako sa mga adventure kaya hindi na ako takot or sanay na ako na mag-explore kahit ganito lang. So yun na nga papadudot habang naglalakad-lakad ako at nagtitingin sa mga puno ng mangga. Bigla ako nakaramdam na may anino o tao akong nakita sa peripheral vision ko sa gilid kaya nagtaka ako. Lumingon ako at tinitignan ko yon at nakita ko na wala naman kaya feeling ko ay namamalik mata lamang ako. Pero nagsimulang mapuno ang imahinasyon at curiosity ko. Kaya tumingin ulit ako doon sa puno ng mga mangga. At doon ay nakikita ko naman na may anino o madilim sa gilid ng mata ko. Papadudot nakakita ako ng matangkad na lalaki na maitim. Hindi lang matangkad pero grabe ang tangkad niya. Hindi normal na height para sa isang tao. Hindi ko masyadong maaninag ang itsura pero ang tangkad niya at sobrang payat. Sa mga time na yon ay naistatwa ko at hindi ko alam ang gagawin. Kung ano-ano mga pumasok sa utak ko habang hindi ko maalis ang tingin ko doon sa matangkad na lalaki. Maya-maya ay parang gumagalaw ito at parang pabagal ang hakbang niya habang papalapit sa pwesto ko. Nakaramdam ako ng takot kaya napatakbo ako palayo doon sa matangkad na lalaking lumalapit. Feeling ko ay daig ko pa ang mga nasa Olympic sa pagtakbo. Nagkanda dapa-dapa na ako pero wala akong pakialam. Gusto ko lang makaalis, makatakas. Muntik pa nga akong maligaw pero tanda ko pa ang ruta kaya nakabalik pa rin ako sa bahay ko papadudot. At yun na nga, nakauwi ako ng bahay na sugat-sugat ang paa ko. Pero hindi ko na ininda ito at sa halip ay nagkulong ako sa kwarto ko hanggang sa nakatulog ako. Kinaumagahan pagising ko ay saka ako naglinis ng katawan at sugat. Tapos pagdating nila mama at papa ay sinabi ko sa kanila ang nangyari. Napagsabihan tuloy ako at aware naman ako na baka kasalanan ko din
kaya nanahimik na lamang ako sa buong araw. Samantala noong araw ding yon ay nag-research ako sa Google tungkol sa nilalang na nakita ko. At sa kaka-research ko, ayun nalaman ko na baka Slenderman nga ang na-encounter ko. At buti na lang din at nakatakbo ako ng mabilis dahil sigurado daw na mapapahamak ako sakali mang naabutan ako ng nilalang na yon, Papa Dudut. Pagkatapos ng ilang araw ay bumalik ako sa Taguig dahil na rin sa takot na nararamdaman ko. Okay lang na mag-isa ako doon sa bahay namin, at least hindi probinsya at maraming tao. At siguradong hindi ako susundan ng Slenderman doon dahil maraming tao ang gising at pakalat-kalat sa kalsada kahit na madaling araw. Pumayag din noon ang mga magulang ko na bumalik ako sa bahay namin, pero nagpaiwan sila sa Pampanga dahil hindi pa tapos noon ang kanilang problema. So akala ko, Papa Dudut, ay hindi ko na mai-encounter pa ang nilalang na yon. Ngunit lumipas sa mga taon at nagdalaga na ako. Kinakailangan kong bumalik ng Pampanga para magbakasyon doon at mag-distress. Hindi naman ako takot sa bahay namin, basta hindi na lang ako lalabas ng gabi at mag-adventure doon sa gubat. Mag-isa lamang akong nagbakasyon noon sa Pampanga. Sina Mama at Papa naman ay nagpaiwan sa Taguig para asikasuhin ang negosyo namin. Pero hindi tulad noong dati ay madali na akong nababagot kapag mag-isa lamang ako sa bahay. Kaya naman nagpasya akong hiramin noon yung aso ng tiyahing ko, isang golden retriever ng pangalan ni Nogat. Dahil sa aso ko kaya nalilibang ako sa bahay kahit na mag-isa lamang ako doon. Samantala isang gabi nasa sala na ako at nanonood ng TV habang si Nogat naman ay naglalaro. Then after a few minutes ay bigla siyang tumahol ng tumahol. At ako naman syempre nagulat kasi ba't naman siya tatahol 12 midnight na. Nogat! Shhh! Pinapatigil ko siya, pero hindi tumitigil sa kakatahol ang aso. Tapos ay bigla siyang nagtatakbo papalabas at ako ay nataranta malamang. Nagsisi ako kasi nakalimutan kong ilak ang screen ng pinto, kaya nakalabas pa rin ang aso. Hinabol ko si Nogat at tumungo siya sa gubat, which is madilim na. Ako naman ay natigil at natakot kasi nakakatakot naman talagang pumunta sa gubat ng 10 oras ng gabi. At saka naaalala ko yung nakita kong Slenderman. Kaya nagalinlangan talaga akong hanapin ang aso ko. Pero sa huli na-realize kong hindi ito ang oras para matakot kasi kailangan kong mahanap si Nogat. At mahal ko talaga yung aso kong yun. Kaya mas pinapangunahan ako ng takot hindi para sa multo kundi kay Nogat na baka mawala. So tumungo na din ako sa gubat. Hindi alintana ang lamig ng hangin. Nakita ko rin si Nogat pero tahol ng tahol at tumatakbo pa rin ito. Ako naman ay hinahabol pa rin siya hanggang sa tumigil siya sa may malaking puno. Hindi ko alam kung anong klaseng puno, malaki siya talaga tapos ay mataas siyang puno. Yung parang sa mga TV na puno daw ng mga kapre tapos ayun tahol siya ng tahol doon. Ano ba Nogat? Tara na. Ano ba yung tinatahol mo dyan? Sabi ko. Pero na-realize ko na hindi rin pala sasagot ang aso ko. After a few seconds ay biglang may sumitsit. Ako naman ay naistatwa lang at hindi nakaimik. Bigla na lang ako napatingala sa malaking puno at doon na talaga nanlaki ang mata ko at tila na froze ako sa kinakatayuan ko. May isang matangkad na lalaki at payat na payat. Kalbo rin ito at itim ang kanyang mga mata. Malaki din ang bibig niya na parabang sakop na lahat ng pisngi niya. Wala naman siyang ilong at tenga, hubot-tubad din siya kaya kitang-kita ko halos na butot balat lamang ang kanyang katawan. Sa puntong yun ay na-realize kong eto na yung Slenderman na sinasabi nila. At first time kong makakita ng ganon sa malapitan. Papa Dudut, parang bumigat yung pakiramdam ko at kung ano-anong pumasok sa utak ko. Hindi na nga ako makaimik at tila napako na talaga ang mga paa ko. Habang ayun,
nagkatitigan kami. Hanggang sa bumigat ang mga talukap ng mga mata ko at tuluyan nang nawala ng malay. Pagising ko, nasa kwarto ko na ako at sila mama at papa nagtatalo at kinakabahan. Napansin nila na nagising na ako kaya bigla silang lumapit sa akin. "Chelsea anak, may masama ba sa'yo? Anong nangyari? Pagdating namin sa bahay wala ka na at bukas pa ang mga pinto pati sinogat wala tapos ayun. May lalaking buhat-buhat ka. At pati sinogat nakasunod. Tinanong namin kung bakit ka nawala ng malay, ang sabi niya ay nakita ka daw niya sa gubat na wala ng malay. Inalala ko naman yung mga nangyari. Anong itsura po ng lalaki? Tanong ko. Payat na lalaki, matangkad, kalbo pero mukhang mabait naman. Sagot ni Papa sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi kayo natakot sa itsura niya, Mapa? Slenderman yun. Nakakita po ako ng Slenderman sa gubat. Giit ko. Ha? Normal na tao naman ang itsura ng lalaki. Buti nga't nakita ka na walang malay sa gitna ng gubat. Ano ba talagang nangyari at bakit ka nandun sa gubat at gabi pa? Ang sabi naman ni Mama. Ma, sinogat kasi biglang tumahol. Tapos tumakbo papunta sa gubat. Tapos sinundan ko siya. Tapos bigla na lang ako nakakita doon sa may taas ng puno sa gubat ng isang lalaki na matangkad, payat, kalbo. Madilim ang aura niya at kumikintab pa ang katawan niya. Hindi siya normal na tao, ma, Slenderman siya, paliwanag ko. Pero hindi naniwala sa akin ang mga magulang ko. Anak, ano ka ba? Anong sinasabi mo? Naguguluhang wika pa ni Mama. Dumagdag naman si Papa. Ayan, kakapuyat mo yan. Iniwanan mo itong bahay. Mabutit dinala ka dito nung lalaking yun. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Aniya. Gusto mo magdala ako ng kasama mo dito sa bahay? Tanong ni Mama sa akin. Ma, hindi na kailangan. Kaya ko na itong mag-isa. Kasama ko naman po si Nogat. Kayang-kaya ko na to, ang sabi ko sa kanila. O siya, sige na anak. Wag ka nang uulit aalis ng 10 oras ng gabi. Hindi ko gusto yan. Si Nogat nilagay na namin sa kulungan niya para hindi muna magkulit, ang sabi pa ni Papa. Pero pa, kawawa si Nogat. Pagtutol ko naman. Anak, hindi naman magtatagal Para rin naman to sa'yo. Paano kung mangyari ulit yon? Ang sabi pa ni Mama. Magpahinga ka na muna anak. Bukas pa ang alis namin. Pasensya na anak ha at marami lang kasi kaming inaasikaso. Para rin naman ito sa'yo. Habang andito kami ay babantayan ka namin anak. Ang sabi naman ni Papa. Napatahimik na lamang ako sa mga sinabi nila Mama at nagpahinga na lamang. Samantala makaraan ng ilang araw ay pinakawalan na si Nogat. Ako naman ay naglilinis na palagi ng bahay at iniiwasan ko din ang pagpupuyat. Habang naglilinis ako ay may sumitsit na naman sa akin at parang nagsalita. Chelsea? Halos pabulong yon at boses ng lalaki. Chelsea, sobrang hina niya pero naririnig ko, Papa Dudut. Ako naman ay kinilabutan kasi wala dito ang parents ko at mag-isa lamang ako dito. Napatingin ako sa aking paligid at sinuri ko yon pero wala namang tao. Nilako ang gate namin kasi baka magnanakaw lang yon. Pero iba. Halos pabulong sa hangin yung salita at ako naman ay napatili at kumaripas ng takbo sa kwarto. Kinabukasan habang nagluluto ako ng ulam nang biglang may tumawag kaya kinuha ko kagad ang telepono sa bahay, sa sala at umalis muna ako ng kusina. Tumawag pala si Mama at ibinilin na hindi sila muna makakauwi at ilako daw lagi ang gate at kung sakali mang naubusan si Nogat ng pagkain at maging ako, ay bumili na lang daw ako, malapit lang naman daw ang market. Habang katawagan ko si Mama ay na-realize ko yung niluluto ko na baka nasusunog na. Kaya nataranta ako at nagpaalam agad kay Mama. Tumakbo agad ako papunta sa kusina nang mabigla ako kasi nakapatay na yung kalan. Ako naman ay nagtaka kasi wala naman akong maalala at hindi ko naman napatay bago ako umalis. So ako iniisip ko na lang na baka namamalik mata lamang ako. Pagkatapos kumain ay nagwalis ako sa labas.
Habang nagwawalis ako ay may sumitsit na naman. This time ay malapit na sa pandinig ko. May sumisipol at napalingon ako sa bahay at hindi ko inaasahan ang makikita ko. Yung nilalang na mukhang Slenderman pero ang pagkakaiba ay nakapagsasalita ito. Usually ang mga Slenderman na napapanood natin sa mga pelikula ay hindi naman nagsasalita. Pero iba siya. Nakatayo siya sa may pinto at titig na titig sa akin. Ako naman ay nagulat at sobrang kinabahan. Pero this time ay sumabat na ako. Sino ka at bakit nandito ka? Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi at bigla siyang nagsalita na ikinagulat ko. Chelsea? Ako naman ay nagulat kasi all this time, siya pala yung Chelsea ng Chelsea sa akin. Pwede ba lubayan mo ako? Hindi ka normal, pakiusap umalis ka. Nakatitig lamang ang lalaki sa akin ng malalim. Napakaseryoso ng itsura niya tapos ay bigla na lang siyang naglaho. Ako naman ay naiwan na nakatulala at talagang hindi makapaniwala sa biglang sulpot niya. Samantala 9:00 na ng gabi at nasa kwarto ko na ako at matutulog nang biglang may narinig akong mga bagay na kumakalikot ng gamit. Ako ay malakas ang pandinig ko kaya bigla ako na alerto. At kinabahan kasi baka magnanakaw. Kaya kinuha ko yung small knife ko just in case na magnanakaw yon. Maingat ako lumabas ng kwarto at napansin kong bukas ng kaunti ang kwarto nila mama. Yung kwarto kasi nila mama katabi lang noong kwarto ko kaya rinig na rinig ko yon. Natakot naman ako at hindi ko na alam ang gagawin ko pero may kutsilyo naman akong panangga. Kaya unti-unti kong binuksan yung pinto ng kwarto nila mama at doon ako natakot. May dalawang magnanakaw nga sa kwarto nila mama at kahit na dim lang ang light ay kita ko pa rin sila. Nangangalngal sila sa mga cabinet at kinukuha mga alahas nila mama. Ako naman ay napasigaw at aambahan sana sila ng saksak at nakita nila ako at naalerto ata sila. At nilapitan nila ako na may dalang kutsilyo na mas malaki pa sa kutsilyong hawak ko. Tinutok ko sa kanila yung kutsilyo pero hindi sila natinag at nagtawanan pa. Sinarado nila ang pinto at hinawakan ng isa ang dalawang kamay ko. Nagpumiglas ako na nagpumiglas pero hindi pa rin ako makawala kasi ang lakas talaga ng lalaki. "Miss, ang ganda mo ah," sabi sa akin ng isang lalaki at tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Sumabat naman ang isa at sexy pa. "Jackpot tayo pre, sakto." Ako naman ay napatili at mangiyak-ngiyak na binuhos ko ang buong lakas ko at tinadyakan ko yung isang lalaki at napaaray naman siya at natumba. At ako naman ay pilit pa rin nagpupumiglas. Siya naman ay sinilaban ng galit at tumayo siya at inambahan ako ng suntok sa sikmura. Ako naman ay napayuko na lamang sa sobrang sakit at napaaray pa. Gumisi lang ang dalawang lalaki at pilit nila akong dinala sa kama at pinahiga. Nagpumiglas ako at iyak na ako ng iyak. Nagmamakaawa talaga ako noong time na yon na sana ay may tumulong sa akin o sana ay dumating sina mama kasi hindi ko na talaga kaya at nanghihina na ako sa kakapumiglas ko sa kanila. Hinawakan ng isa yung dalawang kamay ko. Ako naman ay sigaw ng sigaw na sana ay mamatay na silang hayop sila. Yung isa naman ay pumatong na sa ibabaw ko at inilapit ang muka sa mukha ko at nagsitaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Nang haplusin niya ang mukha ko at siya ay nakangisin ng malawak kaya minura ko siya habang pilit pa rin na nagpupumiglas. Ilalapit na sana niya ang mukha niya sa akin at napapikit na lamang ako at sinabing katapusan ko na yata ito. Nang biglang tumahimik ang paligid, Papa Dudut. Unti-unti kong dinilat ang mga mata ko at nagimbal na lamang ako nang makita ko na nakahandusay na yung dalawa at wala ng malay. Naghalo-halo lahat ng emosyon ko, takot, galit, inis at pagtataka. Mamayang kaunti ay may narinig akong sumitsit. Doon ay napatingala ako sa kisame dahil doon ko natunton ang pinanggalingan ng sitsit. At nakita ko doon ang lalaking kalbo. Matangkad at payat na parang gagambang nakakapit sa kisame at nakatingin pa sa akin. "Iniligtas kita, Chelsea.
Narinig kong sabi pa ng nilalang sa akin. Dahil sa takot ay napatakbo ako palayo doon sa Slenderman at lumabas agad ako ng bahay namin at tumawag ako sa pulis pati kina mama. Rumesponde naman agad sila at naabutan nila ang dalawang lalaki na wala pa ring malay at dinala agad nila sa presinto. Sina mama at papa ay umiyak sila noong makwento ko yung nangyari at sinisisi ang sarili nila sa nangyari. Humingi sila ng tawad dahil hindi nila ako nabantayan. Sinabi pa nila na mabubulok sa kulungan ng dalawang walang hiyang mga magdanakaw na yon at patong-patong na kaso ang mga nakuha nila. Ako naman ayon tulala at na-trauma sa mga nangyari. Samantala Papa Dudut, dahil sa nangyari ay umuwi na agad kami ng Taguig. Pero hanggang Taguig ay tila sumusunod sa akin ng Slenderman dahil nagpapakita pa rin po ito sa akin sa panaginip. Dahil dito ay humingi na ako ng tulong sa isang pare. Dinasalan niya ako at binigyan ng rosaryo. Ang payo sa akin ay magdasal lamang ako ng rosaryo at hindi na raw ako susundan ng elementong sumusunod sa akin. At yun nga ang ginawa ko, hindi ako nagsasawang magdasal ng rosaryo kaya unti-unting nawala na yung pakiramdam ko na sinusundan ako. Naging magaan ang pakiramdam ko at bumalik sa dati ang buhay ko. Papadudot sa maniwala kayo o hindi, pero nangyari talaga ito sa buhay ko. Alam kong hindi siya hallucination kasi nung nagpa-check up naman ako sa psychologist ay normal naman daw ang pag-iisip ko. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sigurado kung anong klaseng nilalang ang lalaking yon. Kung siya ba ay isang Slenderman o isang engkanto o maligno. At hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang pakay ng nilalang na yon sa akin. Ewan ko. Ayaw ko na rin kasing alamin pa. Basta ang mahalaga ay hindi na niya ako sinusundan. At hindi ko na siya nararamdaman. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. God bless and more power sa Papadudot YouTube channel and Spotify. Lubos na gumagalang, Chelsea. Maraming salamat Chelsea sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Katulad ng mga sinasabi natin dati pa sa mga nakaraang kwento, kapag ikaw ay nilalapitan ng isang elemento o masamang espiritu, ang ibig sabihin ay medyo mahina ang iyong depensa. Paano mo mapapalakas ang iyong depensa? Lakasan mo ang iyong paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Huwag mo lang siyang alalahanin dahil nasa panganib ang buhay mo o dahil sa ginugulo ng mga elemento ang iyong buhay. Maniwala at magdasal ka sa Kanya kahit na maayos ang buhay mo. Magpasalamat ka sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa iyo at higit sa lahat ay gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Kapag nagawa mo yon ay lalakas ang iyong pananampalataya at depensa laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut Stories, Papadudut Stories, Papadudut
Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa